Magandang hapon po. Sabihin mo sa katabi mo, mas maganda ka pa sa hapon. Di ba? Di naman pambobola kasi walang pangit na ginawa si Lord. Amen? Yes. And so this is my last series, last part of the series, pinakahuling message na po sa The Master's Plan. Yan. So, pero kung last na makikita, hindi mo sure, no? Pero ito po yung last part of the series na The Master's Plan. So, ayan, pag-uusapan natin yan na pinamagatang inihanda. Darating daw yung panahon na malalaman mo, ma-realize mo, na kaya mo pala pinagdaanan yung mga bagay na yon under God's plan kasi hinahanda ka niya for a greater responsibility na pag-iiwanan niya sa'yo. I was teaching in Olongapo Wesley School for 10 years. 2010 to 2000 to 2010. 10 years po yun. I was already a Christian at that time, serving the Lord sa mga young people. Yun. Tapos po, yun lang ginagawa ko. I'm just happy with it. So the time ng 10 years na yun, hindi ko alam, handling young people and then handling sa school. Wala kasi pinagkaiba, yung young people tsaka young people sa school at tsaka sa church. Pareho lang. Masaya ako. I'm happy with it. Hindi ko alam that God is preparing me. So 2010, umalis ako sa Wesley kasi magka-college na yung mga anak ko. Walang college ang Wesley. Hanggang junior high school lang. So, sabi ko, kung meron kayong college, hindi ako aalis. Yung sweldo ko, hindi sapat para pang-tusta sa college at tuition fee ng mga anak ko. Hindi ko alam na nung tinapos ko yung pagtuturo ko doon, I ventured doon sa public school. Hinahanda na pala ako ng Panginoon. And so our pastor left. I'm the chairman of the board. Yun na yung naging dahilan. At now, na-realize ko as I am preaching the Master's Plan, hinanda ako ng Panginoon. Kaya pagka nag-ano po ako, nag-preach ako, parang teaching, preaching. Kasi teacher po eh. Kaya salamat sa Panginoon dahil no regrets, everything that has happened. 12 years na po akong pastor sa Olongapo Christ Center Community. Okay, nakalagay nga dito senior pastor. Tanggalin natin yung senior. Di na po maganda yung salitang senior ngayon Senior Aguila baka mangyari niyan Resident pastor na lang kasi nakatira ako doon sa church, sa building. Wag na senior pastor. Hindi na magandang salitang senior. Pero I found out na ako hinanda ng Panginoon. And I'm very happy na tuwan-tuwa ako na I'm here declaring God's message. So ganun talaga. At kailangan nating tanggapin ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Whatever happens in this world, ang plano ng Panginoon hindi magbabago. Tuloy lang tayo. Amen? Okay, tuloy po tayo. So, may 3 pong bagay na pag-uusapan natin dito from Acts chapter 1 verses 1 to 14. May 3 bagay tayong pag-usapan. Number 1 is the reminder, ang tagubilin, verses 1 to 8. Number 2 is the reassurance, ang katiyakan, verses 9 to 11. And pangatlo po ay the response, ang pagtugon. Before that, let's pray. Our Heavenly Father, who art in heaven, thank you. Thank you for giving us, Lord, all the chances we need, Lord, to improve. Thank you for the love that we don't deserve, but you give it anyway. Salamat, Panginoon, at salamat, Lord, sa mga taong narito, Lord. I-bless mo po sila, Panginoon. And Lord, help us. Ikaw, Lord, ang magpaliwanag ng inyong salita. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa kalagitnaan namin. In Jesus' name, Amen. Ang tagubilin o reminders. So verses 1,
to 4 o 1 to 2, sabi niya doon, ang author po ng Acts ay ang author din ng Luke. Si Luke po ay naging part ng missionary group ni Pablo. Yan. Si Luke po ay doktor. Kaya nga kadamihan ng mga hospital, may Saint Luke's Hospital. Kasi doktor siya. Pero missionary siya. Si Luke po ay hindi Hudyo, siya po ay Hintil. Okay? Nakasama lang nila isa sa mga sumama. And then, kung babalik tayo sa Luke chapter 1, meron siyang specific na taong sinusulatan. Ang pangalan ay Theophilo. Theophilo means lover of God. Theo is God, Philo is love. Lover of God. So, sabi niya, in my former book, Theophilus, I wrote, yung former book na yun yung Luke. Okay. Si Luke po kasi, dahil doktor, nakapag-aral, nag-research siya. Kaya mas maraming impormasyon sa birth of Jesus kasi nakausap niya si Mary. So bago siya sumulat ng kanyang gospel as a testimony doon sa mga hintil, nag-research siya. Kaya makita mo pagdating po sa birth of Jesus, mas marami po siyang details kasi nag-research si Luke. At gusto niya po exhaustive, malawak ang kanyang pag-present ng nangyari tungkol sa Panginoon. Ayan. So, sabi niya, former book, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven after giving instructions to the Holy Spirit to the apostles he had chosen. So, ito lang po yung purpose of the book, of the letter. Okay, malaki pong ang Acts po ay malaking impact sa New Testament kasi pag walang Acts, wala pong Romans. Kung walang Acts, walang Corinthians. Wala pong Ephesians, Galatians, wala yun. Kasi yung Acts, ang istorya nito, yung mga missionary, pumunta sila sa outermost part. Kaya nagkaroon ng Corinthians, Romans, Thessalonians. Ito yung mga sulat ni Pablo sa mga churches na nabuo. Kaya sa New Testament, ang Acts po ang si story ni Jesus, the gospel, yung Acts po yung nangyari pagkatapos nung umakyat na sa langit ang Panginoon. Ano nangyari? Yun yung the missing link, yung Acts. Kung walang Acts, magbasa ka ng Romans, bakit may Romans? So, ang napakahalaga ng the book of Acts sa New Testament. So, after his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. Ayon. So, tinuloy na ng kwento. Tinuloy na ni Luke. At ito, pagkatapos, sabi niya, yung unang libro ko, namatay siya, nabuhay siya muli. Pagkatapos kung nabuhay siya muli, nagpakita siya. Actually, sa 1 Corinthians chapter 15, binanggit doon 5,000 na katao. So pagdating po sa testimonial na buhay ang Panginoon, 5,000 po ang nag-testify. 4 ang sumulat ng gospel na nag-testify na nakita nila, narinig nila, nakasama nila ang Panginoon. So no questions na ang Panginoon ay nabuhay na muli. And then, he appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Ikaw, ang Panginoong Jesus, aalis na siya. Iiwanan niya na yung mga disciples. For 3 years kasama niya ang mga disciples. Anong pinakamahalagang sasabihin mo, ihabilin mo sa kanila? Anong iiwanan mo sa kanila? So tingnan po natin yung a period of 40 days. Nung binasa ko to, biglang nag-ring ng bell, 40 days. Dito ko nalaman, dito pala nakuha yung kaluluwa, nag-stay ng 40 days sa lupa. Dito pala nila kinuha yun. Pero the purpose that Jesus stayed for 40 days, talaga siyang nag-decide na mag-stay siya ng 40 days. Hindi gagala-gala yung kaluluwa for 40 days. Okay? This is a special appearance ni Lord. Dinicide ni Lord na mag-stay siya for 40 days sapagkat mayroon siyang mahalagang habilin.
Pero yung paniniwala natin na 40 days ang kaluluwa igagala-gala, wala po sa Bible. Dito lang nila nakuha yun. Sapagkat according to Hebrews 9:27, it is appointed for man once to die, after this, judgment. Pagkapatay mo, pagka namatay ka na, aakyat na yung kaluluwa mo, pupunta na doon sa judgment. Yung 40 days, kay Jesus yun. Desisyon niya lang yun sapagkat gusto niya pang magbilin, magbigay ng mga huling salita sa mga disciples kasi aalis na siya. And daw, ang una niyang diniscuss ay the kingdom of God. Wow. Diniscuss niya na to sa Matthew. The kingdom of God is like this and like that. Pero ngayon, mas nilaliman niya. Di ko lang alam kung ano yung mga specific thing. And you know, because of that, mamaya natikal yung imagination ng mga disciples. So, ang una niyang gustong gawin ng mga disciples bago niya iiwanan, they have to focus. Ano yon? The kingdom of God. The first focus na gagawin nila, dapat pag iniwanan ko kayo, nakatingin kayo sa kaharian ng Diyos. Kingdom building here on earth. Tama po yun. Ang lahat ng ginagawa natin doon para sa kaharian ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kingdom of God. Pagkatapos po nito, napakahalagang bagay is the command. Yung mga tagubilin, una, the kingdom of God. Pangalawa, the command. May inutos siya. Bago pa umalis, may inutos pa siya. Sabi doon, on one occasion, while He was eating with them, He gave them this command, do not leave Jerusalem. Bakit? Kasi hindi sila taga-Jerusalem. Sila Pedro, kadamihan doon ay mga Galileans. Taga-Galilee sila. So sabi ngayon ng Panginoon, huwag na kayong umalis dito sa sentro, Jerusalem. Wait for the gift my Father is going to give you. For in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Di natin pag-usapan yan. Saka na yan, yung baptism of the Holy Spirit. Pero ang command, huwag kayong aalis dito. Very crucial po yan. Kasi when Christ will ascend to heaven, wala nang nagbabantay sa kanila. Wala na yung pastor. Wala na yung leader. If the cat is away, the mouse will play. Kaya sabi ni Lord, huwag kayong aalis dito. He gave this command. At napaka-crucial ito para sa church, para sa buhay ng mga disciples. And then, because He discussed about the kingdom of God, biglang nagtanong ito. Yung mga disciples were excited about the kingdom. Then they gathered around Him. Pagkatapos sinabi ito ng Panginoon, bigla silang umalibot kay Lord. Kasalanan to ni Right Med. Hindi sila nahiyang magtanong, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Kasi nga ang usapan, kingdom of God. So naisip nila, in the future, yung kingdom of Israel ay aayusin ni Lord. Totoo po yan. God will come back. Jesus will come back. Not as a man. He will come back as a king. Kasama tayo doon. Tanong mo katabi mo, kasama ka ba doon? He will come back after the rapture, kukunin ang church, 7 years tribulation, and then babalik ang Panginoon after 7 years, kasama tayo, and He will reign in Israel. Ito yung sinasabi nila. Ito yung tinatanong nila. Ibabalik mo na ba ang kaharian ng Israel? Hindi sila nahiyang nagtanong. Kaya lang ang sabi ni Lord, huwag mo munang isipin yan. It is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. Gusto lang sabihin ni Jesus, matagal-tagal pa yan. Huwag po munang masyadong excited. Ito munang unahin nyo. And Jesus, sabi niya, He set the kingdom of God. Focus on the kingdom of God. Pangalawa, He gave a command. Huwag kayong aalis. Dito tayo magsisimula.
Pangatlo, He gave the vision. Alam niyo po ba, kung babasahin natin Acts 1:8, yun po yung summary ng Acts. Tingnan niyo po. But you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Kaya nga siya nagpakita doon sa mga tao na yon para mag-witness, maging eyewitness. You will be my witnesses in Jerusalem. Chapter 1 hanggang chapter 12. Chapter 10 nga lang Jerusalem. Nako, grabing ginawa nila sa Jerusalem. Then, sabi niya, Judea, Samaria. Si Philip, si Stephen, silang nagsikalat papuntang Judea and Samaria. At yung mga na-persecuted na Christian, nagsikalat po sila. And they went to Judea and Samaria. Dahil sobrang nag-share sila ng gospel, nagkaroon ng church sa Antioch. Yan, pinadala si Barnabas. Si Barnabas naman sabi niya, hindi ko kaya to, malaking church to. Naalala niya si Paul. Siya din yung nag-encourage kay Paul Ginawa niya si Paul. Doon nagsimula yung Antioch Church. At doon po nagsimula from 13 onwards, ang sinabi doon, to the ends of the earth. Doon po nagsimula yung missionary journey. Acts chapter 13, when they were praying, sabi ni Lord, separate for me Barnabas and Saul. At doon nagsimula, nag-share sila ng gospel. Kaya may Romans, may Corinthians, may Galatians, Ephesians, Thessalonians. Yan po yung mga churches na yon. At marami pa. So makita po natin, bago umalis ang Panginoon, pinakita yung vision. Itong mangyayari sa inyo. After 10 years, 20 years, ito ang gagawin nyo. You will be my witnesses in different places. Galing, no? Bago umalis, tiniyak muna ni Lord. Sinugurado muna ni Lord na umalis siya, maayos lahat in its proper place. Then, sa pangalawa po, ang katiyakan. Ito na. So verse 9, the Lord ascended. After this, he said, he was taken before their very eyes. A cloud hid him from the sight. Nakita talaga nila umaangat si Lord. Tapos, alam nyo daw, sabi ng mga, nakapunta na po kayo sa Israel? Nakapasyal na kayo doon. Sabi daw ng mga nakapasyal doon, meron daw 2 footstep doon na sabi nila sa Mount Olives, yun daw yung huling paa. Huling, ano yan? Ano yan? Yung tapak ng footprints ni Jesus. Pati ba naman yun? Ginawa nila, tapos ewan ko kung baka sinasamba nila yun. Footprints lang yun. Yun daw yung huling footprints ni Jesus bago siya umakyat, nag-ascend. Pero ang mahalaga, umalis ang Panginoon at iniwanan niya itong mga disciples. Then, as they were looking at Jesus, napatulala sila. Wala na si Lord. Umalis na si Lord. Alam niyo po yun, yung nakita mong umaalis yung iniidolo mo. Makita umalis yung sinusunod mo. Your Lord and your Master aalis. Wala na po, hindi mo nakasama. Hindi mo na physically nakikita. Face to face, wala na yun. Wala na yung magtatanong ka kung ano pa man. Sa kanila medyo kakaiba yun This is a different experience. That's why they were looking intently into the sky as he was going when suddenly. So habang paalis sila doon, parang nawawala na yung kanilang pag-asa. Parang may nabawas sa kanila May nawala sa kanila. So, 2 lalaki biglang lumabas sa gilid nila and said, Men of Galilee, they said, why do you stand up here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go to heaven. Inulit po ulit. Ang assurance is, magpatuloy kayo kasi si Jesus na umalis sa inyo, babalik yun. Time will come. He will come back. So alam niyo mga kapatid, pag iniwanan tayo, masakit, di ba?
Mga iniiwanan. Marami na bang naiwanan dito? Si Lord, hindi tayo basta iniiwanan. Mayroon naman siyang pinalit, the Holy Spirit. Pero He will come back. Physically, He will come back. Unang pagbabalik niya ay susunduin niya muna tayo in the rapture. Pagdating po sa rapture, nasa alapaap lang siya, sasalubong tayo sa Kanya. And iiwanan niya tong mundong ito. Iiwanan natin. Bahala na si Antichrist dito. Magkaroon ng 7 years tribulation and then babalik ang Panginoon kasama lahat ng church at maghahari sa Jerusalem, sa Israel. At sabi doon sa Parable of the Talents, yung iba daw naging faithful, bibigyan niya ng responsibilidad sa ibang mga syudad. O di ba? Sipin mo, Mayor Jim. Nax. Di ba? Mayor Jim. Pwede yun, di ba? Oh. So, mag-ano daw tayo, mayroon daw ibibigay sa ating responsibilidad. And it will be the great reign ever. Kasi ang Panginoon ang naghahari. Yun yung 1,000 years. Kaya babalik ang Panginoon. Yun po ang katiyakan natin eh. And that is our hope. Sabi sa Titus 2:13, looking unto Jesus, looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang pag-asa natin, wala sa 14th Street. Nandoon po yung pag-asa. Hindi po yun. Ang pag-asa natin ay ang pagbabalik ng Panginoon. Yun po ang pag-asa natin. Wala sa 14th Street. Sa dulo, wala doon. Nagkaroon ka. Ang pag-asa natin, yung pagbabalik ng Panginoon. Are you longing for Christ's return? Are you preparing that Christ will return? Ang dami na pong mga signs. Ayoko lang isa-isa, naabot tayo mamaya ng gabing-gabi. There are already signs. Lalo na nangyayari sa Jerusalem. Those are signs. Malapit na po. Malapit na yung sobrang kasamaan ng tao. The love of many will grow cold. Naku, kasama po sa mga signs yan. Wars, rumors of wars, kasama po yan. Matthew 24 and 25, dyan po. Sinabi ni Lord yung mga signs. Pero babalik siya. Ano maganda roon? Di ka basta iniwanan, babalikan ka. Di ba? Masarap ba yung binabalikan? Of course, si Jesus yan eh. No? Si Jesus yan. Now, let us see, pagka sabi doon sa katiyakan, talagang biglang nag-appear yung dalawang ano na yon, hindi ko alam kung angel yon. Sinabi nila, huwag kayong mawala ng pag-asa. Jesus will return. At tingnan natin kung ano yung kanilang tugon, which is crucial. Itong mga point na to from verse 12 to 14, this is the crucial point of the church, the Acts Church. Kung hindi po tumugon itong mga disciples na to, there were no church. At tayo, hindi tayo naabot. Sila po yung nagsimula niyan eh. Hindi nakaabot sa atin yan. Kung hindi tumugon, hindi sumunod tong mga to. Verse 12, and the apostles returned to Jerusalem from the hill called Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. Pitong araw po silang naglakad from Mount Olives to Jerusalem. Alam niyo po yun? That 7 days, pwede po silang bumalik sa Galilee. They could have decided otherwise. Pwede po silang mag-decide na, ayoko na. Si Pedro, alam niyo ba si Pedro, may asawa yon, may anak. Sa lahat ng mga disciples, siya lang pong binanggit. Kasi pinaggaling ni Jesus yung binan ni Pedro. So, si Pedro may asawa. Sabi niya, balik na ako sa sa misis ko. Na-miss ko na yung baby time namin. Di ba? He could have decided. Pero ano bang utos ni Lord? Huwag kayong umalis sa Jerusalem. So, pinapunta niya lang siguro yung asawa niya sa Jerusalem. Doon na sila nanirahan. Pero no one among them nag-decide na umalis.
They went back to Jerusalem. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Nag-roll call. Mamaya po, nag-roll call sila. Dilista yung mga sumunod. Alam niyo, napakahalaga ng obedience. Alam niyo po ba? Anong sinasabi ng obedience? Kapag sumunod ka, obedience tells us three things. One, obedience is the fruit. The fruit that Jesus is your Lord. Sa Luke 6:46, sabi niya, "You call me Lord, 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 but you do not do what I say." Ano ba tawag mo kay Lord Jesus? Di ba Panginoon? Panginoon. Hindi ba pahingi noon? Madalas pahingi noon ang ginagawa natin. Pahingi noon. Imbis na Panginoon, pahingi noon. When you say Lord, siya yung nasusunod. Siyang sinusunod mo. He's your Lord and Master. Panginoon. Alam niyong hari noon, pag di mo sinunod, patay ka. Hindi ka marunong sumunod You're dead. Ngayon, ang ating Panginoon is the King of Kings and the Lord of Lords. If you obey Him, pinoproclaim mo, Jesus is my Lord. Pangalawa, obedience is the proof that you are a sheep. Sabi sa John chapter 10, verse 27, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Pag ikaw sumusunod kay Kristo, ibig sabihin, tunay kang Kristiyano. Hala, bakit pastor? Sa church ba may marong hindi tunay na Kristiyano? Ang dami. Alam niyo ba na sa church, ang daming klaseng Kristiyano? Mayroon pong mga sa church, pupunta sa church, ang tagal-tagal na, hindi pa rin lumalago. Alam niyo kung anong tawag namin sa kanila? Kristiyano. Kristiyanong unano. Ang tagal-tagal na sa church, hindi pa rin lumalago. Mula nung sinimulan yung church, nandoon na siya. Ay, sorry po sa mga maliliit. Sorry po Tawag namin sa kanila, Kristiyano. May iba naman po, Kristiyanong upuan lang. Ang tawag namin, chairs chan. Opo. At mayroon po silang pinanggalingan. Galing sila sa Zimbabwe. Sapagkat Simba, uwi lang sila. Yes, they don't do anything in the church. Pandagdag lang sila sa upuan. Mga bangko. Tawag namin sa kanila, chairs chan. Yung iba naman po, gusto nila, pinapansin sila lagi. Ano yung kanilang pangangailangan. Ang tawag namin dyan ay Christian. Gusto niya, hinahag siya. Ay, ng hug. At itong mga to, pag hindi mo pinansin, may sakit sila. Tamporitis. Opo, nagtatampo sila. Pag hindi binigay yung pangangailangan, ang feeling nila, ang gusto nilang gawin ay yung pangangailangan nila, kukunin niya sa church. Pag may problema yan, lalapit niya lang kay Pastor, may problema ako. I need a hug. I need a caress. Kaya tawag namin sa kanila, Christian. Meron naman po, tinatawag namin occasional Christian. Kristiyano lang pag may okasyon. Christmas, lalabas yan. Lalong-lalo na kapag camps, mga young people, nabubuhay yan. Mula sa libing nabubuhay. Kailan yung camp, Pastor? Kasi gusto lang mag-camp. Occasional Christian. Kung may okasyon, Kristiyano. Yung iba naman, ang habol sa church, pagkain. Ang tawag namin sa kanila, Christian. 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 Christian po, Christian. Kasi, pag may kainan, nandoon. Malakas pa ng loob kumuha. Naubusan pa yung iba. Sa church kasi namin po, after the service, Sunday, 12 o'clock magto-12 yun, kumakain kami. May pagkain po para sa church. Kaya nalalaman namin yung mga Christian. Joke lang po.
Hindi kami judgmental. Pero kadamihan po ng tao na hinahanap lang, Christian tawag namin. Tapos po, yung mga nanggugulo sa church, ang tawag namin dyan, Christianak. Po. Imbis na makatulong sila sa church, sila po yung nanggugulo ng church. Hindi sila totoong Kristiyano. Sila lang doon para, yung leadership para sa kanila, yung mga lahat ng bagay, siya dapat ang mamuno, siya dapat ang masunod. Okay? Tapos guguluhin niya. Sisiraan niya yung mga tao. Sismisan niya yung mga tao. Mga Kristiyana po yun. Mga halimaw sa church. Meron naman kaming mga submarine Christian. Lulubog, lilitaw. Opo. Lalabas lang yan, malaman, nandito ka pala. After 5 years. Ayan. Tapos after 5 years, may anak na yon. Pastor, galing ako sa church na to. Talaga? Di kita naabutan. Opo, tagal na pala. Lumitaw. Pero po, ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay Kristiyanong sumusunod sa Panginoon. Yun ang toong Kristiyano. Huwag mo na talungin yung katabi mo, Kristiyana ka ba? Huwag na. Ang totoong Kristiyano po ay sumusunod kay Lord. At sabi po, pangatlo, obedience is the proof that you fear the Lord. Kapag ka ikaw po ay sumusunod, you fear the Lord. Mayroon kang takot kay Lord kasi gusto mong masunod yung kagustuhan niya. Tinding respeto kay Lord. And then, after this, nag-roll call po kasi sa verse 13, when they arrived, they went upstairs the room where they were staying. They were present Peter, John, James, Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, Matthew, James, Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas the son of James. Nag-roll call. Bakit? Ito yung mga sumunod sa Panginoon. Sinong kulang? Sino pong kulang? Hello? Sinong kulang? 11 lang yan. Judas Iscariot. Nagpakamatay na siya dito. Nagbigti na po siya dyan. Wala na si Judas dyan. After nung mga verses na yan, nag-meeting sila, napalitan si Judas. Ang pumalit ay si Matthias. So, yun po. Bakit nilista ni Luke ang lahat ng nandoon? Very crucial po yun. Those are the disciples. Those were the apostles of Christ who followed Jesus' command. Mga tunay na Kristiyano yan. Yung mga yan, nilista. Diba? So makita mo doon, itong mga to, magpasimula, nung sila ay napuspos ng Holy Spirit, they started the church. Their obedience is very crucial doon sa church. Sumunod sila sa Panginoon eh. Napakahalaga ng ating pagsunod, mga kapatid. It tells us if you are Christian or not. And then, hindi lang po yun. Pagkatapos na isa-isa, sabi dito sa verse 14, they all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, with his brothers. Si Mary, sumunod din sa Panginoon yan. Kahit nanay siya ni Lord Jesus on earth, sumunod siya. Si Mary ay disciple din ni Jesus. Sumunod si Maria. Kaya magagalit si Maria eh. Sabi ni Maria, tao lang ako. Don't patronize me. Tao lang siya. Siya din sumunod kay Jesus. Siya din nagpatuloy. And with his brothers of Jesus. That is James and Jude. Binanggit po yan ng mga kapatid ni Jesus sa ina, dito sa lupa. Kaya yung sumulat na James, hindi po si James, the brother of John. Namatay na po si James during the Acts. Namatay. James yan. James, brother of Jesus. Okay? So, sama-sama po sila. And you know what?
Anong ginawa nila? What is the first activity ng church noon? Anong inuna nila? Ano yun? They all join together in prayer. Constantly in prayer. Constantly. The time they meet together, they pray. Na ipanganak ang the Acts Church, the Church of Acts, pinanganak sa prayer meeting. Sino umate ng prayer meeting? Ayun, may nakita akong isa. Nakpo, mga kapatid, yan po ang pinakapundasyon ng church, prayer. The church started with a prayer. 120 po sila. Binanggit dyan, there were 120. Iniwan ng Panginoon ang church, 120. Pagdating ng Acts chapter 2 plus 3,000, 3,120 agad yung church. Ang sumusunod sa Panginoon noon ay 120 na. And they joined together. Alam nyo kung yung disciples hindi sumunod, itong mga to hindi rin susunod. If you are a leader of this church and you don't follow Christ, yung mga yun hindi rin susunod. Bakit si ganito hindi sumusunod? Ako susunod. Ikaw dapat ang maging example. So they followed, and so what happened? Sumunod yung iba, yung 120. And they committed themselves to prayer. How is your prayer life? Matindi ang prayer life ng Acts Church. Constantly. This is a commitment to pray. Pupunta sila sa upper room, they will pray. And you know what? During their prayer, the Holy Spirit came. Sa bawat ginagawa nila, nagpipray sila. Sa Acts chapter 2, ang sabi doon, they were together. Meaning, they were praying. Nagpipray sila. Alam nyo, do not expect the Holy Spirit will fill you if you're not praying. Tandaan mo yan. Pag hindi ka nagpipray, hindi ka gagamitin ng Holy Spirit. Hindi sasagot ang Holy Spirit. Hindi mo maririnig yung sagot ng Panginoon. At you will not be filled with the Holy Spirit if you don't pray. And if you don't pray, you will get anything. Sabi sa James, you know the reason you don't have anything? Because you do not ask. Ha? Yun palang sikreto. Kaya pala wala ako dahil hindi ako nagpipray. Si George, pumunta siya sa langit. Nung nasa langit na siya, inaalalayan siya ng angel. Habang naglalakad sila, sabi ng angel, dadaling kita sa mansion mo. Sabi ni George, wow, ang ganda naman dito. May nakita siya isang warehouse na pakalaki. Sabi niya doon sa angel, ano yung warehouse na yan? Ay, yan yung warehouse of blessings. Ha? Bakit may warehouse? Huwag ka na magtanong. Hindi, excited si George. Sige, pwede ba natin pasukin? Hindi, huwag ka nang, dito na tayo. Hindi, ba't tigas ang ulo ni George? Pumunta siya doon sa warehouse. Tapos nakita niya, yung bawat silid, may pangalan. Sabi niya, ba't may mga pangalan? Oh, mga pangalan niya ng mga blessings ng mga Christians. Ha? Hindi meron ako. Oo, punta tayo. Sabi ng angel, wag na. Bakit? Huwag ka nang pumunta doon. Di gusto ko eh. Pinuntahan niya, yung silid niya, pangalan George. Pag sabi niya, buksan natin, huwag nang buksan. Namatigas ang ulo ni George. Binuksan niya, nakita niya so much blessing, punong-puno. Sabi niya, ba't ang daming blessing yan? Hindi ko natanggap. Sabi sa'yo, huwag ka nang magtanong eh. Ba't di ko natanggap yung mga blessings na yan? Sabi ng angel, huwag ka nang magtanong. Bakit? Nagpipray ka ba? Yun. Did you ask God for that? Ang daming nakatago, ang daming nakaabang na blessings doon. Especially for you. But please pray. Pray. That is really the need. So, mga kapatid, commitment expresses our love to the Lord.
Nagkukumit tayo dahil mahal natin si Lord. And obedience and commitment show that we are deeply rooted. Kaya naman, pwede na silang iwanan. Kasi sila na ay deeply rooted. Malalim na po ang ugat nila sa Panginoon. Kaya hindi na nag-waver. Sabi nila, ang puno daw kung gaano kataas, ganun din kalalim ang kanyang primary root. Yung primary root po, yung pinakamatibay na ugat, yung pinakamalaking ugat, ganun din po kalalim yan sa lupa. Kaya pagdating ng bagyo, hindi basta-basta natutumba yun. Because deeply rooted. Kaya iniwanan ng Panginoon, kasi alam ng Panginoon, they are deeply rooted. Mga kapatid, malalaman natin kung tayo ay handa na sa malaking gawain, kung marunong tayong sumunod, at kung mayroon tayong commitment. Yan ang hanapin ninyo sa mga maglilingkod kay Lord. Marunong sumunod at mayroong commitment. Madali lang sumabi, susunod ako bukas. Pero yung magpatuloy na sumunod, that's commitment. Madali magsabi ng I love you sa girlfriend mo. Pero pag napangasawa mo na siya, to stay in love is very hard. Di ba? Madaling magsabi ng I love you. Masabing magkasal kayo, nagmahalan kayo, pero to continue loving each other, that's very difficult in difficult times. Pag sinabi natin kay Lord, Lord, susunod ako, not only for one day, not only every Sunday, but every day. That's commitment. Handa ka nang maglingkod kay Lord, pwede ka nang iwanan ng leader mo, pwede ka nang pabayaang mag-isa kung marunong kang sumunod at meron kang commitment. Amen? Ito ang hinanda ni Lord sa bawat isa sa atin. At maaaring ibang tao sa atin inihanda pa lang. Maaaring ibang tao ay pinapagdaanan pa lang po sa plano ng Panginoon. Pero meron siya inahanda sa atin. Bawat isa sa atin. Kahit si Adan, binigyan niya ng trabaho. Tayo bibigyan niya tayong responsibilidad. Just wait for your time. Accept the plan of God in your life. Obey and commit to the Lord. Let's pray. Lord, Ikaw, Panginoon, ang may taas sa kalagitnaan namin. Sa inyong mga plano, Panginoon, sa inyong wisdom, sa kagalingan mo, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang buhay namin. We don't know, Lord, what will happen to our lives, Lord. All we know that you are the best, and all we know that you love us, and you have a great plan for our lives. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang buhay namin sa iyo. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang future namin sa iyo, sapagkat alam namin, Lord, it's safe. Very safe in your hands. Whatever, Lord, your will is in our life, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo. Sige lang, Lord. Sige lang. Tinatanggap namin kung ano man yun. Basta, Lord, huwag niyo kaming iwanan. As we go through this plan, as we go to these responsibilities, Lord, tinatahak namin ang mga bagay na ito. Mahirap man madali, Lord, huwag niyo kaming iwanan. Samahan mo kami, Lord. Tulungan mo kami. Salamat sa paghahanda. Salamat sa mga chances na binibigay mo sa amin. Salamat sa tiwala, Panginoon. Truly, you're amazing. Pangalan mo, Panginoon, ang may taas. In Jesus' name. Sa loob ng 2 minuto, pahintulutan nating tumahimik ang ating mga puso at mag-reflect sa mga sumusunod na tanong.
Let's all stand. And before we sing this song, encourage ko lang kayo, yung sinabi ni Pastor Judy, naalala ko lang tuloy yung prayer that I prayed before moving here sa Philippines. And it's truly amazing na when you take the time to commune with God, you just never know what to expect sa buhay mo. I'm not to like lift or boast my own chair here, pero sa totoo lang, God is so good, in following His will to come and visit the Philippines to help out SBCF dito sa youth program at saka dun sa worship team. I had no idea that I would meet my wife, have 2 kids, and despite na makulit sila minsan, I'm still so blessed and I'm encouraged na, I can't believe that this is what God has provided for me. And it's the same for all of us. Lahat tayo, meron tayong blessings that's awaiting. We just have to come to God and pray to Him and ask Him to reveal the plans and have the wisdom and the courage to push through. Okay. So, I hope na you be blessed as we sing this response song and encouraged to continue doing the work of God and following Him and devoting our time together in prayer. So I invite you, come Thursdays, kung hindi ka marunong mag-pray, let's work at it together. Let's learn how to pray together and let's just see what God has in store for us. Amen? Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Knowing there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Whoa, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, oh, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, and we declare it now. Your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.